G, kapag ka nakikita mo na yung ex mo ay sobrang saya o sobrang nag-i-enjoy dahil sa freedom na mayroon siya after niyang makipaghiwalay sa iyo, then G, itong video na ito o itong strategy o diskarte na ito ang pwede mong gamitin para masolusyonan natin yung problema mo o para makuha mo sa ex mo yung mga bagay na gusto mo. It's either mabalik mo man yan o ibalik mo man yan ulit o sabihin nating i-downgrade mo na lang sa dating o pakinabangan mo na lang o kung ano man yung bagay na gusto mong makuha sa kanya. Yung bagay na iyan ay paniguradong makukuha mo kapag ginawa mo itong ituturo ko sa inyo na diskarte sa mga ex ninyo. Okay? Well, una sa lahat, ang bagay na dapat na ginagawa mo talaga ay mag-move on ka na. Kasi yung dating relasyon ninyo, tapos na yun, tinapos na yun ng ex mo. At itong bago na pwedeng magkaroon kayo ay panibago na. Kumbaga, fresh start ito sa inyo. Kaya nga, pinulba kita at pinagmumukha kitang high value and also at the same time pinapa-move on kita ngayon ay dahil nga pagka dumating ang time na nag-reach out ulit ang ex mo sa'yo o nag-date na kayo ulit, yun na yung fresh start. So ibig sabihin kung fresh start yun, then dapat yung dating ikaw na iniwanan niya mawala na yun. Okay? Ibig sabihin dapat magbago yun from self-improvement, sa physical, sa mental, sa spiritual, lahat-lahat overall dapat magbago ka. Kung di mo man magawa na magbago ka agad ng ganong kabilis, ng totally, let's say, lalo na sa physical, di naman ganong kadali na sa loob lang ng 30 days ng radio silence ay magbabago ka kaagad o mag-i-improve ka agad na malaki, di ba? So just in case hindi mo magawa na mai-improve lahat, make sure lang na kahit paano ay may malaking pagbabago na mangyayari sa relasyon ninyo. Okay? Let's say, mas leader ka na ngayon, hindi ka na seloso, o sabihin nating mas alpha ka na ngayon kumpara noon, mas masculine ka na, basta magkaroon ng pagbabago. Pero as much as possible, kung gusto ninyo na mag-work talaga ang radio silence, o pati itong tuturo ko sa inyo ngayon, okay? At kung gusto ninyo mailid na maayos ang babae, then make sure na i-improve ka ng malaki sa sarili mo. Okay? Hanggat maaari, unahin mo yung physical, okay? Tapos kung hindi kaya na ganun kabilis, edi sabihin natin at least magkaroon ng pagbabago sa maraming bagay sa buhay mo. Okay, like for example, ugali mo, maturity mo, okay? Basta magkaroon ng malaking pagbabago, okay? At ngayon, kapag nagawa mo ng sabihin nating mag-move on, tapos mag-focus sa self-improvement, okay? Pero let's say, yun nga, alam mo na ganun kasaya yung shota mo, na actually, o yung ex mo, na actually kaya lang naman siya ganyan ngayon, ay dahil nga, let's say, kumbaga, meron siyang nararamdaman na relief. Nasa relief stage kasi siya, okay? Masaya siya na nag-get rid ka na niya, o naitapon ka na niya, o nahiwalayan ka na niya, at ngayon ay magagawa niya na lahat ng mga bagay na hindi niya magawa noon. Kaya ngayon may kita mo na parang kakaiba yung ex mo, di ba? Labas ng labas, gumagawa ng mga bagay na hindi niyo ginagawa noon. Baka mamaya, nagbibisyo na rin siya ngayon. Dati hindi naman umiinom, dati hindi naman nagyoyosi, pero ngayon ginagawa na niya yun, di ba? Kasi nga nakaramdam siya ng relief, okay? Nakalaya siya sa'yo sa mga moment na yan dahil nga ang hirap na ng pakiramdam niya bago kanya hiwalayan. Kumbaga, matagal na kasi niyang gustong gawin niyang breakup na yan at dahil sa tagal nun, of course, na siya doon? Nakulong siya doon sa bagay na iyon. So, buryong na buryong siya hanggang sa nung natapos na yung relationship ninyo, nakaramdam siya ng relief, na parang nakalaya siya sa wakas, nabunutan din ako ng tinik sa sa lalamunan ko, nawalan din ako ng problema. Kaya ngayon, after nun, nag-i-enjoy siya o nagse-celebrate siya sa kalayaan na mayroon siya ngayon. Bagay na dapat ginagawa mo rin. Kasi ikaw, mas gusto mo magmukmok kaysa mag-improve at mag-enjoy o magpaka-busy. Kaya ikaw ngayon, yung mas nahihirapan, lalo na't ikaw pa naman, yung iniwanan. Yung ex mo, siya nang iwan, pero siya yung nag-i-enjoy. Dapat nga ikaw yung nag-i-enjoy kasi ikaw yung iniwanan. Ikaw mas may kailangan nun. Dahil nga ikaw mas naghahabol ngayon sa validation. Bagay na actually, mababaliktad naman natin kapag nag-radio silence ka na, kung maipaparamdam natin sa kanya yung nararamdaman mo ngayon, then kung ano yung bagay na gusto mo ngayon sa kanya, yun din ang bagay na magugustuhan niya sa iyo. Kung mabibigyan din natin siya ng parehong anxiety o sitwasyon na mayroon ka ngayon. Kumbaga, kaya ka naghahabol, dahil of course, gusto mong malaman kung mahal ka pa niya, may babalik pa ba siya. Kumbaga, para sa validation. And also, at the same time, dahil sa, sabihin nating, nararamdaman mo nga, dahil sa anxiety na galing sa validation na yon. Okay? Dahil, nahihirapan ka na sa pakiramdam na yan, pero, dahil of course, ito ang dating nagre-release ng dopamine mo, naniniwala ngayon yung utak mo, na kapag ka naibalik mo yung ex mo,
aayos ulit ang pakiramdam o buhay mo. Subconsciously yan. Hindi nyo napapansin yan. Dahil sa totoo lang, kung ang pag-uusapan ay yung katotohanan o kung ano yung mas makakabuti sa iyo, mas mabuti kung wag mo nang balikan yan. Pero dahil tinitrick ka ng utak mo na kumbaga pinapaniwala ka niya na kaya ka nahihirapan ngayon ay dahil wala na yung ex mo na dopamine release mo before o nagre-release ng dopamine mo, ngayon akala mo dapat ibalik yung ex mo para matapos yung paghihirap mo, which is actually not true. Napakaraming babae dyan, napakaraming mga exes mo before na naka-move on ka rin at ganyan din naramdaman mo noon sa kanila. So ibig sabihin, hindi totoo na kailangan mo ibalik yung ex mo para sumaya ka ulit. Niloloko ka lang ng utak mo dahil nga sa mga moment na to, emotional ka, and when your emotions are high, your intelligence level is low. Kaya instead na makita mo kung ano yung tama, ang nakita mo is kung ano yung short-term na solution o sabihin nating solution na makakaramdam ka lang ng magandang pakiramdam kahit na hindi na logical o hindi na rational yung ano na yun, yung decision na yun. Isipin mo, babalik mo yung ex mo. Paano kung ano na mga ginawa niyan? O sabihin natin, tsaka isa pa, umalis na siya, di ba? Ang daming babae dyan. Pero kung gusto mo lang pakinabangan, pwede naman. Date lang, tapos gusto mo lang na may nangyayari sa inyo, may nakukuha ka lang sa kanya, then go ahead. Kasi sa moment na yan, nasa iyo ang power kapag nakipagbalikan na yan. Kaya nagme-make sense kung papakinabangan mo lang o sabihin na nating kahit paano ay magre-response ka pa rin o lalabas pa rin kayo ng ex mo kapag kumontak siya. Pero yung ibalik mo siya, yun yung bagay na hindi ko na sabihin nating maire-recommend sa iyo. Pero kung gusto mo pa rin gawin, okay, then go ahead, nasa sa'yo yan. May mga game din naman ako na makakatulong sa inyo dyan. Pero, again, pagka o sabihin natin kapag nagawa mo ng maayos yung radio silence, then pwede natin baliktarin yung sitwasyon. Kung ano yung dinanas mo, kung ano yung naramdaman mo, at kung ano yung bagay na gusto mong gawin na na-trigger ka dahil dyan sa sitwasyon na yan, yan din yung mangyayari sa ex mo. Okay? Kaya importante na umabot muna siya sa punto na sabihin nating ma-miss ka niya o ma-appreciate ka niya o matakot siya na pwede ka nang mawala, okay? Para mangyari sa kanya kung ano yung nangyari sa iyo, para makaramdam siya ng anxiety na yun. Pero sa ngayon, dahil sobrang saya ni ex, dahil nasa relief stage pa siya at sabihin nating feeling niya ay mas mabuti ang buhay na mayroon siya ngayon at sabihin natin hindi kanya masyado na-miss dahil puro asar yung nararamdaman niya sa'yo ngayon, dahil sobrang disappointed siya, sobrang baba ng tingin niya sa'yo, wala siyang maramdaman na kahit ano. So dahil di kanya naiisip sa mga moment na yan, of course, magpapakasaya talaga yan, mag-e-enjoy talaga ng todo yan dahil nga nakalaya siya ngayon. Pwede niyang gawin kahit anong gusto niyang gawin. At isa pa, gusto rin niyang patunayan sa'yo na tama yung desisyon niya. Kaya, of course, papanindigan niya yung ganyang klaseng bagay kasabay ng pag-i-enjoy niya. Okay? So, mag-i-enjoy talaga yan. Sa ngayon, pero once matapos na yung ligaya na yan, o yung nararamdaman niya na pagkaasar sa iyo, o sabihin na natin once mag-emotional neutral na yan, o mag-neutralize na yung nararamdaman niya, mapunta na sa gitna, hindi na ganun kasaya, hindi na ganun ka-excited, hindi na ganun kalungkot, hindi na ganun kabusit, at sabihin nating mag-neutralize na nga at bigla niya nang makita kung ano yung katotohanan ng breakup ninyo at kung ano yung mga bagay na nawala sa kanya. G, yan na yung tamang oras para gawin mo itong ituturo ko sa inyo ngayon, itong game na ito. Okay? At G, habang ginagawa mo ito, habang kumbaga hinahayaan natin siya makarating sa emotional neutral, make sure na naka-radio silence ka na. At gagawin mo ito sa ika third week ng radio silence mo. Dahil ang radio silence is 30 days, di ba? So kung just in case hindi pa nagre-reach out yung ex mo sa loob ng 3 weeks habang naka-radio silence ka, then G, ang gawin mo ay well, hindi ko naman sinasabi na gawin ninyo itong lahat, pero isa lang to sa advice ko sa inyo na nag-work kasi sa mga client ko at nag-work sa akin noon nung time na na ganyan pa ako, na sabihin nating nakikipagbalikan pa ako sa ex ko nung mga time na pa ako, yung sabihin nating hindi pa ganito yung laro ko, mas bata pa ako dahil nga hindi ko pa masyado naiintindihan kung ano yung relationship. Pero ngayon hindi ko na to ginagawa, pero mag-work to for sure dahil nga sa mga client ko nagwo-work ito. Okay? So, para ma-boost mo yung anxiety ng ex mo at mailipat natin yung utak niya o yung kaisipan niya sa iyo o sa relationship ninyo o sa mga bagay na nawala sa kanya dahil nung mga time na nawala ka, okay?
Then, ang bagay na dapat na ginagawa mo ngayon, G, ay walang iba, kundi gumamit ka ng dummy account. Okay, tanda mo, 3 weeks na to Ito yung time na nagno-neutralize na yung pakiramdam niya. Hindi na siya yung galit sa'yo, hindi na siya sobrang saya sa ginagawa niya. May times na babato na siya, tas may times na iisip ka na niya. Okay? Ibuboost natin yon sa ikatlong linggo ng radio silence na hindi ka nagpaparamdam sa kanya, na wala ka sa social media, wala siyang kabali-balita sa iyo, hindi niya alam kung okay ka lang, hindi niya alam kung babalik ka pa, hindi niya alam kung bakit di ka naghabol, di ba? Kumbaga, sa mga moment na yan, ganyan na yan. So, ibang sitwasyon na yan. Tapos, also at the same time, gaya na sabi ko nga sa inyo kanina, nag-neutralize na yung pakiramdam niyan. Okay? So, kung ganyan na yung sitwasyon, then ito na gagawin mo. Gumamit ka ng isang dummy account. Okay? Huwag mong lagyan ng profile pic. Okay? Tapos, ilock mo yung account. Tapos, ito gawin mo. Mag-message ka sa kanya. Okay? Mag-message ka sa kanya, pero ito baka iba magtatanong, gaano ka ba kabata para sabihin mo na ginawa mo ito dati? Well, dati ginagawa ko ito sa text message, okay, hindi sa social media. Pero ngayon, ang mga gumagawa na nito sa social media ay yung mga client ko, yung mga tinuturuan ko, and nag-work siya, nagbo-boost siya, okay? Dahil tandaan nyo, neutralize na yung pakiramdam ng babae o yung ex mo, okay? So, ayun na nga, may dummy account ka, okay? Tapos, ilock mo yung profile mo, huwag mong lagyan ng litrato, tapos, mag-message ka sa kanya nito. Sabi mo sa kanya to, okay? Hello, I miss you. Okay, yun lang. Hello, I miss you. Yun lang ang sasabihin mo sa kanya. Tapos, dummy account ang gagamitin mo. Tapos, pagkatapos nun, hindi mo napapansinin yung mensahe. Okay, pero after mo gawin yun, since nagmo-move on ka, ayoko nakabaliwan mo yung ex mo o yung puro yung ex mo na naman ang iisipin mo o magpapa-obsess ka sa pwedeng maging solution nun. Tandaan nyo, ang solution yan ay maaring hindi agad mangyari. Okay? Pero later on, sigurado puputok at puputok yan dahil nga sa moment na yon malamang iniisip ka na niya, lamang ka na ng utak niya, namimiss ka na niya dahil nga neutralize na yung pakiramdam niya. Okay? At nag-work na yung radio silence by that time dahil 3 weeks na yan, isang week na lang mag-upload ka na ng photo o magre-reactivate ka na ng account mo, di ba? Kaya yun na yung tamang timing para isend mo yung message na hello, I miss you. Okay? Dahil nga for sure, kahit paano, may anxiety na yan. Ngayon, i-boost natin yung anxiety na yon sa pagsisend mo ng message na yon. Dahil kung lamang ka na ng utak niya, at sigurado kung lamang ka na ng utak niya sa mga oras na yon, okay? Then, kapag lamang ka na ng utak niya, tas na-receive niya yung mensahe na yan, maglalaro sa utak niya yan. Dahil di niya alam kung ikaw yun. Okay? Eh, since hinihintay na rin niya na mag-message ka sa kanya, hindi naman dahil gusto na niya makipagbalikan ka agad. Kumbaga, na-miss ka lang niya, o gusto lang niya malaman kung naiisip mo pa siya. Okay? Since hinihintay ka na rin niya na mag-message sa kanya, ngayon, pag sinend mo yung mensahe nga na yan sa kanya, maaring isipin niya na ikaw yun. Okay? O maaring isipin rin din niyang hindi. Pero ikaw ang pinaka-suspect niya sa lahat. Ikaw ang pinaka-iisipin niya na gumawa nun sa kanya dahil of course, ikaw yung ex niya. Okay? At yung bagay na iyon ay napakaganda. Malaki ang may tutulong sa iyo dahil nga kung may anxiety na siyang nararamdaman sa loob ng 3 linggo na yan at neutralize na yung pakiramdam niya, tas naka-receive siya ng ganun, then mapupush siya nun para isipin ka ng isipin. Sino yun? Siya ba yun? Ano kaya? Kamusta na kaya siya? Ba't di siya kumukontak? So, kung hindi na ikaw ang focus ng utak niya dahil sa dami ng enjoyment na ginawa niya, okay? At sa dami ng mga bagay na distraction na mayroon siya sa buhay niya ngayon, okay? Then, sa moment na ito, okay, well, pumapasok ka naman din na sa utak niya sa mga oras na ito kahit paano. Hindi nga lang yung palagi, okay, o hindi mo dinudumina pa yung utak niya. Pero sa moment na gawin mo yan, madudumina mo na yung utak niya. Ikaw na madalas ang iisipin niya dahil nga, nilagay na natin yung utak niya sa moment o sa sitwasyon na kung saan mag-iisip na siya na mag-iisip sa iyo. Sino yun? Siya na kaya yun? Na-miss na rin kaya niya ako? Ayan na kaya? Magkakaayos na kaya kami? Kamusta na kaya siya? Sira kaya siya? Umayos kaya yung buhay niya? Kaya yun yung best time para isend mo yung message na iyon. Okay? Dahil nga, lamang ka na ng utak niya kahit paano, lalo na kung isisend mo pa yung message na yan, so ikaw na palagi ang iisipin niya. Tandaan ninyo, ang pinaka-valuable na asset ng isang tao sa mundo ay yung oras niya. Dahil alam niya na hindi na niya ito maibabalik. Kaya gumagastos tayo para lang yung oras natin ay hindi natin masayang. Okay? Sa transportation, sa maraming bagay, kahit nga sa abrilata, di ba? Pambukas ng lata.
inimbento natin yan, bumibili tayo ng ganyan para lang ma-save yung time natin, 'di ba? Para mapabilis yung ginagawa natin at para hindi tayo mag-effort ng todo. So, ibig sabihin, kung yung babae na ito o yung ex mo na yan ay magagawa mo mag-invest ng oras sa iyo, sa kakaisip sa iyo, sa sabihin nating pagpasok mo sa utak niya, o sabihin natin sa mga kung ano-ano nga pumapasok sa utak niya na tungkol sa iyo, then of course, kung ikaw lagi ang iniisip niya, then itong babae na ito ay matik yan, mag-i-invest ng time sa iyo. Which is actually, ang pinaka-valuable na bagay na mayroon siya sa buhay niya. And yan yung bagay na magpapa-engage ng emotions niya. Yeah? So kung after 3 weeks hindi pa rin nagre-reach out yung ex mo, then isend mo sa kanya itong message na ito. Okay? Sabihin mo sa kanya, hello, I miss you. Okay? Pero hindi mo sasabihin kung sino yun. At of course, hindi papaalam kung sino ka dahil kaya nga nakadami, di ba? At hindi ka pwede mag-reach out talaga sa ex mo. And also at the same time, hindi ka pwedeng ma-obsess after mo isend yan, ha? Huwag kang mag-abang na mag-abang. Hayaan mo lang dahil naka-radio silence ka naman. At may 1 linggo ka pa natitira bago ka mag-reactivate ng account at mag-upload nung photo na sinasabi ko sa inyo na dapat ninyong i-upload dahil pag di nyo in-upload yun ng ganun mismo, maniwala kayo sa akin, malabo na mag-work yung bagay na gusto mong makuha sa kanya o yung bagay na gusto mong magkaroon kayo. Dahil nga, of course, hindi mo naman sinunod ng tama. Gumawa ka ng sarili mong versyon. Wag mo ko sisihin, ha. Sige mo, 30 days ka naghirap, 30 days ka nag-improve o sabihin natin 30 days kang nag-ready para dito tapos biglang iba yung gagawin mo sa pag-upload ng photo. So pagka ginawa mo yun, bahala ka sa buhay mo. Dahil alam kong medyo challenging yung photo na gusto kong ipa-upload sa inyo. Dahil ikaw yun, kasama mga friends mo, tapos may katabi kang isang attractive na tao o babae. Okay, ganun kasi yun. Kaya karamihan ngayon dito sa mga mga nagre-radio silence, iniiba nila yung photo. Ginagawa, selfie o kaya picture sa ibang lugar. Hindi po pwedeng ganun. May 30 days ka para kumilos. Kung di mo kayang gawin yan o hindi mo gagawin yan, hindi mo deserve na magkaroon ng babae o magkaroon ng kasama sa buhay mo. Dahil ikaw nga mismo, hindi mo magawang mailid ang sarili mo sa loob ng 30 days. Tapos bigla ka magdadahilan na ang hirap kasi o hindi mo magawa o wala kasi makausap na ibang tao. Kalokohan yun. May 30 days ka, hindi mo tinrabaho. Tandaan nyo, pag gusto mo ang isang bagay, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. Okay? So, kung di mo ginawa yon, nagdadahilan ka lang. Ibig sabihin nun, matigas talaga ulo mo. Kaya tama lang siguro na hiniwalayan ka talaga ng ex mo. Okay? So, again, gawin niyo ng maayos yan. Dapat, after 30 days, i-upload niyo yung photo na sinabi ko na ng tama. Okay? Dahil, kung di nyo gagawin ng tama yan, kahit isend nyo pa itong message na sinabi ko sa inyo ngayon, wala pa rin mangyayari dyan. Pero, sa totoo lang, pwede rin naman kahit wag nyo na isend yung message na yan. Gawin nyo lang ng tama yung radio silence. Mag-work naman na yan. Yun nga lang, gusto nyo ng booster dahil sobrang saya ng ex mo, dahil nakikita nyo na parang ang layo ng utak niya dun sa breakup ninyo, dun sa relationship ninyo, dun sa gusto mong makuha sa kanya. Then, yeah, kung gusto mong ganun yung mangyari, maitutok mo ulit yung utak niya, then sendan mo siya na mensahe sa ika-15th day, o sabihin natin, actually 15th day, ika-3rd week ng radio silence mo. Okay? Send mo sa kanya yung mensahe na yan, tapos umalis ka na ulit, tapos mag-move on ka na ulit. Tuloy mo na ulit yung pag-move on. Huwag kang mag-obsess dyan. I-send mo lang yan sa kanya. Okay? O kung gusto mo naman, aningin lang siya, pagtripan lang yung ex mo, i-send mo sa kanya yan, tapos huwag mo nang balikan, hayaan mo na lang, di ba? At kung sakali mag-message yan sa'yo, mag-reply, huwag mo nang papansinin, huwag mong isisin, okay? Huwag mong isisin. Pero pwede rin, sa totoo lang, pwede mong isin, tapos huwag mo na lang replyan, okay? Tapos, labas na tayo dyan, again, ika-3rd week na ng radio silence mo, so I assume na kahit paano yung emosyon mo ay iba na sa mga oras na yan dahil gaya na sinabi ko sa inyo, mag-focus sa self-improvement, sa moving on, at magpaka-busy sa maraming bagay, tapos hanapin nyo yung purpose nyo. So, walang dahilan para hindi ka pa rin nakaka-move on sa ika-3 linggo ng radio silence mo. So, kung nakaka-move on ka na sa mga, na yan, sa mga moment na yan, then I assume na hindi ka na maapektuhan ng bagay na ginagawa mo na yan, lalo na kapag nag-message ka sa kanya nung hello, I miss you na message na iyon. Okay? Dahil tandaan nyo, ni-ready ko kayo sa loob ng 1 buwan o 3 linggo para kahit paano ay maka-move on ka na. Pero hindi ko sinasabi na mag-move on kayo kaagad totally. Imposible yan. It might take months or years bago ka maka-move on. Okay? Pero ang gusto ko lang ay kahit paano may development na o may nagbago na o may na-improve na
sa nararamdaman mong negatibo noon papunta dito sa positive na gusto mong mangyari, which is actually yung makalimutan mo na o ma-drain mo na yung emosyon mo para sa kanya. Okay, so sa moment na gagawin mo yan, nag-expect ako na sa moment na yon ay hindi nun maire-refresh yung pakiramdam mo sa kanya ulit kapag ginawa mo yon. Dahil after ng ilang linggo o ilang araw, ngayon ka lang ulit magme-message sa kanya. So baka ma-excite ka, baka kiligin ka pa, 'di ba? Baka may lumabas pa na something sa ano mo, 'di ba? So sobrang saya mo pag sinend mo sa kanya yung mensahe na yan. So make sure na pag ginawa mo yan ay hindi ka maapektuhan sa emosyon mo. Kumaga, gagawin mo lang yan dahil dapat mo lang gawin o gusto mo lang gawin, hindi dahil may nararamdaman ka para sa bagay na iyon. Okay? Kumaga, casual lang. Okay? Gawin mo lang, huwag ka magpapa-apekto. Okay? At again, of course, di naman natin to ginagawa para maghabol sa kanya. Ginagawa natin to para sabihin na nating maiboost o mapabilis yung pag-react niya o pag-reach out niya sa iyo. Okay? Pero again, nasa sayan ko ibabalik mo. Okay? Kung ako tatanungin, mas okay kung mag-move on ka na lang. Mas okay kung mag-date ka na lang ng iba. Pero kung gusto mo tong gawin at nagtatanong ka sa akin kung ano yung mga pwedeng gawin para mapabilis yung pag-reach out ng ex nyo, then ito isang bagay na pwede mong gawin talaga. Mag-work ito talaga kasama ng radio silence. Okay? Kasama ng self-improvement at moving on. Okay? Pero yun nga, kung ako tatanungin, mas maganda ako mag-focus ka na lang sa purpose mo, sa grind mo, sa self-improvement mo, sa pag-abot mo sa tunay mong potensyal, o mag-date ka na lang ng ibang babae dahil, nakuha mo naman na yung dapat mo makuha sa ex mo, di ba? Blessing nga yun, nakikipaghiwalay na siya sa'yo ngayon. Sipin mo, hindi mo na siya obligasyon, hindi mo na responsibilidad na pakasalan yan after mo makuha yung mga bagay na nakuha mo sa kanya, di ba? So, okay na yun. Sa totoo lang, at kung sakali man na bumalik itong ex mo dahil sa ginawa natin, then, kung ako sa'yo, mas maganda kung pakinabangan mo na lang yan. Huwag mo nang ibalik, huwag mo nang syutain ulit. Dahil nga sa moment na yan, unang-una, syempre, may power ka na dyan. Tapos, pangalawa, natuto ka na. Alam mo na dapat kung ano ang mga babae. Alam mo na dapat na walang loyal sa mundo. Alam mo na dapat kung ano ang kalakaran sa mga relationship, 'di ba? Kung paano ito nangyayari, na may game, dahil palang BS, 'di ba? Hindi pala ganoon katotoo, 'di ba? So dahil alam mo na 'yon, dapat ngayon, hindi ka lang basta nagmo-move on sa dating relasyon ninyo, kundi dapat ngayon nagmo-move on ka na sa dating buhay mo. Okay, yan ang pinaka-best na regalo na maibibigay mo sa sarili mo dahil yung dating buhay mo na 'yon. Yun ang rason kung bakit nasaktan at napahamak ka ngayon. Okay? So, dapat lang nabaguhin mo yun. Mag-umpisa ka na mag-transition from beta to alpha. Okay? So, yeah. Yan lang yung gagawin ninyo. Una, radio silence muna. And after ng, pagka nakaabot ka na sa ika-third week at wala pa ring response, then i-boost mo. Pero may mga times nagre-response na maaga. Hindi pa umaabot ng ilang araw, ilang weeks, nagre-response na agad sa radio silence. Napaka-effective niyan. Okay, gawin nyo lang ng maayos. Ako nang bahala sa inyo. Libre yan. Walang bayad yan. Ang may bayad yung consultation ko. Pero yung ano na yan, yung video na yan, libre yan. Gagawin nyo lang na maayos yan. Nandiyan na yung mga sagot. Intindihin nyo lang. Okay? Kung hindi nyo masyado maintindihan, gawin nyo na lang. Magasundin nyo lang. Maniwala kayo sa akin, maayos na yan. Pwede nyo nang gamitin yan para dyan sa problema ninyo. Okay? So, yeah, again, mag-focus sa grind and purpose. Gawing priority ang self-improvement, okay? Tapos of course abutin natin ang goal natin dapat ay pag-abot sa tunay natin potensyal. Itong mga babae na ito, itong mga ganitong klase mga bagay ay for enjoyment lang. Don't take it masyadong seryoso. Okay, don't take it too seriously or too serious dahil nga kumbaga for fun lang naman ito. So pag sineryoso mo 'yan at ganyan pala yung kalakaran, then baka ito pa yung bagay na pwedeng sumira ng buhay mo. Okay? So hanggang dito lang muna tayo mga G. Unahin yung mga dapat unahin, hindi yung mga exes ninyo. Dahil yung exes ninyo, ako nang bahala dyan. Yung mga babae ninyo, ako nang bahala dyan. Hindi sabihin ako nang bahala dyan. Alam nyo na, hindi. Sa inyo yan. Pero ako nang bahala dyan. Hindi na problema yan. Tuturuan ko kayo kung anong gagawin nyo dyan. Ang tutukan ninyo ay mas importante. Yung pag-aayos ng buhay ninyo. Dahil dyan sa bagay na yan, kailangan makakagawa niyan. Pero sa bagay na ito, pwede ko kayong turuan dyan. Well, even na mas pag-aayos ng buhay ninyo, kaya ko rin kayo turuan. Pero ang ibig sabihin ko, ikaw talaga ang gagawa niyan eh. Okay, so yan ang tutukan mo. Instead ng babae, madali na yan. Yung ex mo, madali na yan. Okay, yung mga bagong makikilala babae,
madali na yan dahil nandito naman na ako. Ang bagay na mahirap ay yung mga ginagawa mo sa buhay mo dahil di ko alam kung ano yan. So hindi kita matulungan kung ano yung mga problema mo dyan. So pero dito sa babae, at least kahit paano, nababawasan ko yung problema mo dahil itong bagay na ito. So totoo lang, kung wala kang alam dito, panigurado, masisira ka.